Saldico naaresto na with video evidence. Nako, ano ba to? Eto na ba? Totoo na ba to? Papakita natin sa inyo. With video to ha. Ito po ha. Para pasilip natin. Saan yun? Saan yun? Nawala. Saan yun? Nawala. Ayan. Ha? Kakapasok lang to na balita. At ito, first family, magpapa-hair follicle test na. Naku, mukhang nakalampag na talaga sila. Grabe to. At mag-asawang BBM at Lisa Araneta Marcos spotted sa Amerika. Anong ginawa sa Amerika? Mukhang tumira na naman sila. Tumira. Doon tayo na pagpupunta ng Amerika, tira agad. Hindi ba pwedeng may ginawa lang? Masyado kayong mapang-api. Sa mag-asawang Marcos. Ha? It's so big. Wasak ang puwet. Kasi ano ngayon may mga kasabihan sayang ang tattoo. Tapos nauso naman yung sayang ang bayot. Ngayon ang pausuhin natin, nawasak ang puwet. Ay nako. Palakpakan naman natin dyan ng mga nawawasak ang puwerta. Dahil pinasukan ng baseball bat. Tangina, no? Dahil sa katindihan ng tama nyo, pati yung baseball bat, ipinasok nyo sa wet packs nyo. Sakit nun, no? Sakit nun. With background music pa na ano ano ba yun? Stalling Stone? Ano ba yun? Yung paboritong banda ni Baby M? Oo, tangina, hapdi nun, puta. Kahit lagyan mo ng mantika, kahit lagyan mo ng grasa yun, pang padulas, puta, masakit pa rin yun. Hapdi nun dong. Mahapdi yun dong. Ha? O nga pala, sa mga nagtatanong dyan, hindi po ako Bicolano. At hindi rin po ako Muslim. Kasi, ewan ko, nalilito na yung mga viewers ko kung ano ba talaga. Oo, kasi palagi ko sinasabi kay Ama. Kadalasan kay Allah, ganun. Pero ano po, nare-respeto ko po lahat ng relihiyon sa bansang Pilipinas. No, lahat yan, respetado natin yan. At dapat lang natin gawin yun. Yung kung saan man ako, Bicol, kasi ako nanggaling po ako ng Bicol, doon ako nag-start ng charity vlog. Tayo nga yung minsan pinagyayabang ko, wow, may mga pabahay project ako. Check nyo na lang dyan sa mga video ko, sa mga old videos ko. Yan, galing din akong Albay, at galing din akong Iloilo. Pero ang pinaka-probinsya ko ay Capiz, no? At kung saan ay nandito ako ngayon. Dito sa Capiz, California. Paano ka nakakapag-SM na? Umuwi ako. Pinahiram naman sa akin ni Daddy yung chopper niya. Ay! May chopper kami. Saglit lang naman, Capiz to SMNI Studio. Saglit lang naman yun. Kaya pag napapanood nyo ako kaya nga naging naging tuwing Sabado lang. Kasi pag araw-araw mahihirapan ako. Kaya kapag pag walang tayong balita sa Vox Populi, subscribe niyo yung yung YouTube channel ng Vox Populi, nahihiram ko na lang yung chopper ni Daddy. Uso naman ng chopper ngayon Partida, wala pang traffic yun at ilang oras lang. Minsan aalis ako doon ng mga 5 PM yan. Kaya mga 3 PM dating ako ng mga 4:30. Kaya mga 5 PM ganun. At hindi po ako hindi po ako Bicolano. Para sa kalaman lang na lahat. Ang dami kasing na-curious doon sa Odo. Sorry po. Masanay na kayo sa akin, ha? Kung ano-ano lumalabas sa bunganga ko. At samantalang nga, ito, bago tayo mapunta doon sa
pag-aresto kay Saldico at sa pagpapa-hair follicle test ng First Family at doon sa picture na spotted etong mag-asawang Marcos na ikakabwisit nyo, dito muna tayo sa ibang mga issue na papanoorin natin kagaya lang nito. Uy, ba't hindi mapindot? Ayan! Ayan na nga. Utang ng Pilipinas umakyat na sa 17.56 trilyon nitong Oktubre. Grabe, no? Ang malapit na sa 18 trilyon. Ang tanong, saan napupunta yan? Saan napupunta yan? Sa tumbong ni Marcos? Baka doon na iniimbak yung pera sa loob no? Kaya pinasukan ng baseball bat Biruin niyo no? 17.56 trillion. Sobrang laki na ho ng utang ng Pilipinas. Nung panahon ni Pangulong Duterte, iniwanan niya po, para lang sa kaalaman ng lahat, ay iniwanan niya po ang utang ng Pilipinas ay nasa 11 trillion. At partida pa ho nun, nagkaroon po tayo ng pandemya. So sa buong termino ni Pangulong Duterte ay nasa 4 to 3 trillion lamang ang kanyang nautang or naidagdag na utang sa bansang Pilipinas. So ngayon bibilangin natin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 at kung magiging 18 po tayo na 7 trillion ang idinagdag sa utang ng Pilipinas sa loob ng 3 years ng administrasyong Marcos. Grabe yun. Ang tindi mo, Bebe M. Tindi niya, no? Biruin mo yun, 17 trillion. Tapos, kaya nga, alam niyo sa totoo lang talaga, nakakalungkot lang dito, bukod sa baon tayo sa utang, nakakalungkot dito ay sana talaga ang mga Duterte ang manalo. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Talagang alam ko na sila ang mananalo at gusto kasi may mga planong nagbabago. So malay natin baka biglang magbago ang kaisipan ni BP Sara, pero sana wag nga, no. Ang nakakalungkot dito pag alis ng administrasyong Marcos, putangin na baon ng Pilipinas sa utang. Ang Duterte lang talaga maaasahan natin kung paano maiahon ito. No? At ayun, shoutout sa mga loyalistang vlogger, paki-content. Paki-content naman, di ko napapanood sa mga content nyo Puro na lang kami Puro na lang kami, Banateros, DDS vlogger. Pinapalamon na namin yung mga pamilya nyo. Baka mamaya may impatyo yan. Magtae. Sumakit yung tiyan. Mamaga yung ngipin. Kami na lang Ito, nyo to, isalaysay nyo sa mga supporters nyo. Bakit tumaas ang utang ng Pilipinas na wala namang nangyayaring proyekto? Ganito gawin nyo. Ganito mga ka-loyalista. Tuturuan ko na kayo mag-vlog. Bakit nga ba tumaas itong utang ng Pilipinas? Ipakita nyo yung mga ebidensya, mga proyekto, mga establishment na nagawa ng administrasyon, mga proyekto na ipinaglaanan ng inutang nilang ito. Yun, ganun dapat. Ewan ko lang kung gagawin nyo yun. Pero malamang sa malamang baka hindi nyo gawin. Baka sa malamang di nyo gawin kasi wala namang kayong hawak ng mga ebidensya na merong proyektong nagawa si Marcos Jr. O baka sabihin nyo, hindi, kaya tumaas yung utang ng Pilipinas dahil sa subway. Utang subway. Yung baha nga sa Pilipinas, hindi nyo masolusyonan, subway pa. At yung subway na yan, kay Pangulong Duterte pang project yan. Na kung hindi adik si Marcos Jr., sabi ni Amy Marcos, baka matagal na ring tapos yan. Kung tinuloy lang din sana. Malamang sa malamang, pati dyan, may nangyayaring nakawan din Di ba? Tangina, no?
Punta na, oh. Kaya nga mukhang magkakatotoo ang prediction ko na itong administrasyong Marcos, pagkatapos ng termino niya, baka tawag dito, baka umabot ng halos 25 trillion to 22 trillion ang utang ng Pilipinas. Saklap nun. Wala tayong napapakinabangan pero ang laki ng utang natin. Ang galing, di ba? Proud pa sila niyan. Proud pa yung mga loyalistang tanga dyan. Oo. Napakagaling daw ng presidente nila. Partida ha. Ito pa, partida. Wag naman ho sana ulit mangyari. Pero partida. Wala pa hong pandemyang nangyayari sa bansang Pilipinas. Baka ikatwiran nila. Sunod-sunod yung bagyo. Ulol. Hindi yan hindi yan katwiran yung sunod-sunod na bagyo. Partida, wala pa hong pandemya. What if na lang kapag meron? What if na lang? Puta na baka 30 trillion na yung utang natin. Kulang na lang, kunin na lang tayo ng Amerika or ng ibang bansa na pinagkakautangan natin. Yan ang masaklap dyan eh. Kaya ipinapakita ko dito. Alam nyo ang magiging epekto nito? Kung sakaling hindi nating mabayaran nitong mga kautangan na to, puta na baka bigla na lang tayo maging alipin ng ibang mga lahi. Dahil dito sa napakalaking utang natin. Baka ang mangyari nito, tayo mismo ang kabayaran sa utang ng bansang Pilipinas na hindi naman natin pinakinabangan. Ngayon yung masaklap dyan, na tayo yung magiging pangbayad dyan. At hindi malabong hindi mangyari ho yan. Yan ang tandaan nyo. Hindi malabong hindi mangyari to. Na pag tumaas ng tumaas pa to, tapos hindi na kayang bayaran ng Pilipinas, putangin na bansa na natin ang kabayaran. Nakakatakot yun, putangin na. Ayoko magpapakamatay na lang ako. Oo, ayokong maging alila ng ibang lahi. Kaya nga ako, simula ho nung nagkapera ako kahit papano, talagang nag-ipon ako para sa pangpuhunan. Hindi ako nangamuhan. Dahil ang hirap mangamuhan. May boss ka, ang hirap ng ganun. Ayoko sa lahat yung kinokontrol ako. Ayoko nung okay naman yung minaman doon, pero yung parang kokontrolling ka, hawakan ka sa lig, ayoko sa lahat yun. Kaya ako ako ng puhunan ko para makapagtinda ako, makapaghanap buhay ako noon. No, makapaghanap buhay hanggang ngayon, ganyan ang ginagawa ko. Kaya maaga pa lang hindi ako namasukan sa mga company, sa mga restaurant. Nakapasok ko sa restaurant noon, 1 taon lang. Umalis din ako kasi pinalo ko sa mukha yung chef naming tarantadong bakla. Kaya umalis ako dun. So, shoutout kay Chef Buhay. ng restaurant na ayoko na mention. Basta yun na matagal na 2018, 2017 pa tayo. Kaya ang hirap ng ganyan, tapos ganito ang mangyayari sa atin kung sakali man na hindi natin ito mabayaran tong utang na to, putay na tayo yung magiging kabayaran yan. Tandaan nyo yan. At ayun, shoutout doon sa mga pinagkautangan o saan mang bansa. Kung halimbawang Pilipinas man o ang kabayaran sa utang ng Pilipinas, ang bansa namin or kaming mga Pilipino ang kabayaran sa napakalaking utang ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, pwede ho ba unahin nyo ho yung mga loyalista, at yung mga adik, masisipag po yun, unlimited. Walang tulog. Di ba ganun magpatrabaho ng ibang bansa? 12 hours. Sa adik, walang problema yan kahit 20 hours pa. Kahit nga 24, 48 hours, okay lang eh. Basta may pangtira sila. Tanginang yan. Unahin nyo yung mga loyalista tsaka yung mga vlogger nila, ha? Eto. Sabi dito, Marcos Jr. Inaapura ang Senado na bilisan ang trabaho para sa 2026 national budget. Aba? Apat ka dong?
Atat na atat si Dodong Bitin pa rin ba kayo? Hindi pa ba sapat yung nawawalang trilyon ngayon na gusto nyo pang dagdagan? Utangina, no? Biruin mo yun, first time in history to na etong Pangulo nagmamadali sa national budget. Para saan? Naber? Bilisan ang trabaho, dapat bilisan ang pagsasarili. Ano to? Anong sasarili? Sarili ba to nakalagay dyan? Sarili, ayaw po ng Pangulo ang reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaaring bilisan na natin all that kahit kapos ang panahon, sana mas mabilis natin. Soto, Lacson, bilisan nyo daw. Oo. Mukhang gusto na naman mag-imbak ng kasi doon. Bilisan nyo na naman daw kasi yung unang nakawan na bisto. So eto, 2026 national budget, dapat perpekto na to. Ha? Dapat perpekto na to. Dapat wala nang malasaldi ko. Tangina, nagmamadali na no? Gusto na, sabi niya, mukhang malapit na ako Mukhang sabi, marami na nanalangin sa akin na ma-overdose ako Kaya kailangan ko na magnakaw ng mas marami pa. Para, kasi alam niya na na hindi na sila makakabalik kahit kailan Kaya kukunin na namin lahat para mabuhay kami ng pang walang hanggan. Kung trilyon ba naman ng hawak mong pera, puta na, hayahay ka na nun. Ilan sila, diba? Ilan yung maghahati-hati dun. Kailangan pa nilang dagdagan nga naman. Intindihin na lang natin sila. Inintindi. Wala man tayong magagawa magagawa natin. Diba? May magagawa tayo pag napalitan na sila. Doon, may magagawa na tayo dyan. Pero ngayon, wala tayong magagawa. Lalot magrarally ngayon, tapos bukas, tapos na. Walang mangyayari dyan. Kaya nga pinagtatawanan tayo ng ibang bansa Tanga na sila ang nasunod. Kung ayaw na nila sa administrasyon nila, nasunod talaga sila yung mga ibang bansa, yung mga Gen Z. Tanga na sa atin, keyboard warrior. Pak, na-type ng gano'n, no? Pak. Gago ka, Marcos, mag-resign ka na. Doon sila sa keyboard. Tapos, yung mga makakaliwa, umiikot sa mga school. Noto Marcos, resign tayo BP dapat lang BP Sara resign lang Ang galing. Eto. Pag-usapan natin to. Habang tinanggap niya ang desisyon ng Komite on Ethics, pinatayan siya ng mikropono. Ganyan sila sa bahay ni Sandro. Sa ginawa ninyo, magiging household name si Barsaga at icon ng mga Gen Z. Totoo yun. Sa totoo lang, totoo yun. Totoo itong sinasabi ni Ma'am Malu Tikia na magiging icon talaga to ng mga Gen Z si Kiko Barsaga. Tsaka may isa pa, si Libiste. No? Ewan ko ba, talagang talagang hindi kasi talaga nila kaya itong mga Gen Z na nandiyan sa Kamara, sa House of Representative. Lalong-lalo na itong si Kiko Barsaga. Talagang buo yung loob din na talagang makipagbardagulan kay Sandro talagang niyayari talaga di sila Ngayon, ang na lang nila, ang dapat nilang gawin, yun nga, i-household itong si i-suspindihin ng 60 days si Kiko Barsaga. Pero alam nyo, yung ginawa nyong 60 days na yan, alam ko na ma-extend pa yan.
Dahil alam nila na kapag nakabalik si Kiko Barsaga, mas titriple pa yan. Oo. Mas titriple pa yan si Kiko Barsaga pagbalik niyan. Malamang. Talagang nag-super saiyan na yan ngayon. Sige, go lang kayo. Anuin nyo lang ng anuin yung Gen Z. Ewan ko lang ha. Pagbibigyan pa rin natin. Sabihin na natin hindi na sila keyboard warrior. Sana nga. Ang nasa isip kasi ng mga Gen Z sa Pilipinas, hindi katulad ng Gen Z sa ibang bansa. Gen Z sa Pilipinas, puro Bini, puro SB19. Oy mga idol ko si Stel ha, para for your information ha. Idol ko yan si Stel. Sobrang galing kumanta, sobra. Promise. Idol na idol ko yan. Si Stel ng SB19. Ano pa ba? Yung mga, alam niyo yun, basta mga juwa-juwa, mga juwa dito, juwa doon. Tapos buntis dito, buntis doon. Tapos sisigaw, man, ulam! Biglang nga ganun no? Sa ibang bansa kasi, ang mga kabataan doon masyadong mulat. Mulat sila sa pangsarili nilang buhay. Bata pa lang, tinitraining na kung paano tumayo sa sariling mga paa. Sa atin dito, hanggat hindi mo pa kayang, hanggat ikaw ay, yung iba nga, umabot pa ng may edad na, hanggang ngayon, batugan pa rin Palamunin pa rin ng magulang Umidad ka na ng 20 nasa magulang ka pa rin. Diba? Umidad ka na ng 30, nasa magulang mo pa rin. Ngayon ang mga o nga pala, hindi na Gen Z yun. Hindi talaga. Yung mga Gen Z sa Pilipinas, ibang-iba sa ibang bansa. Yung mga Gen Z sa ibang bansa, bata pa lang, mga mulat na sa magtrabaho, paano tumayo sa mga paa, sa kanilang sariling mga paa. Ako hindi naman nung sa pagmamayabang, kailan lang din ako, siguro ilang taon lang ako na stay sa magulang ko na naging palamunin. Palamunin. Naging batugan din ako nun Pero ilang taon lang, talagang pinursigi ko na magsolo at palagi akong wala sa amin. Nasa iba't ibang lugar ako para ma-stay in sa construction, no? Ganun ako ka, noon pa lang yan. Hindi talaga ako napipirme sa bahay namin. At gusto ko lagi akong may pera. Yun yung katuwiran ko kasi noon Gusto ko lagi akong may pera, gusto ko lagi akong may bagong damit, may bagong gadget, ganun. Sa sarili kong pamamaraan sa sarili kong sa sarili kong trabaho. Although nung panahon naman ng kabataan ko, napoprovide naman ni mama sa pagtitinda namin ng isda. Pero syempre, iba na yung paglaki-laki mo. Kailangan muna ng sarili mong pera. Ipang susogo nyo na lang ng jowa mo, hingi ka pa sa nanay mo. Joke lang. Di ba? Hindi, totoo naman Ipang didate nyo na lang, hihingi ka pa sa nanay mo. Oo, ganyan yung mga Gen Z sa bansang Pilipinas. Hindi ko naman nilalahat May mga Gen Z din naman na talagang bata pa lang ay mulat na sa realidad ng kahirapan at realidad sa bansang Pilipinas na dapat nilang tahakin. Pero yung iba nga asa pa rin. Ay nako. Eto naman wala nang tiwala ang publiko kay Marcos. Hindi ka maaaring magnakaw ng daang-daang bilyon mula sa mga taong ipinangako mong paglilingkuran at asahan mong walang magsasalita laban sa iyo. Asahan mong walang magsasalita laban sa iyo. Ngayon talaga, alam nyo, etong mga sinabi ni Kiko Barsaga, ngayon talaga, dyan lalo sa administrasyon, bibihira lang talaga dyan. Mabibilang mo lang sa mga kamay mo kung sino yung mga nagbubulgar ng mga nagbubulgar ng tawag dito, mga nagbubulgar ng mga katarantaduhan diyan sa loob. Iilan lang sa Senado, iilan lang din
sa Kamara na sobrang na ilan silang 300 ata plus ang mga congressman. Pero bilang mo lang sa kamay mo na yung talagang mga ginagampanan nila yung kanilang mga trabaho diyan. Dahil nga kontrolado sila lahat. At kapag hindi ka nagpasakop sa kanila, alam na this. Kung hindi halongkatin yung mga 1942 mo na mga kaso para ikaso sa'yo ulit, kahit na nabasura na, ikakaso sa'yo ulit, gagawang kanila ng issue para lang gipitin ka. Dahil hindi kanila ka-anib. Yan yung nangyari ngayon. At eto, dito sa walang tiwala ang publiko kay Marcos, wala na talaga. Alam nyo, yung mga nagsasalita lang naman na malakas sa tao, si Marcos Jr., baka malakas sa adik. Baka sa mga adik malakas si Marcos, pero sa mga ordinaryong Pilipino, kagaya natin, wala na to. Oo, yung sinasabi ni Larry Gadon, kung niniwala kayo doon, putang inang yun, 2 beses na disbar. Sa kasaysayan ng Pilipinas, siya lang nakagawa nun. Huwag niyong paniwalaan yung gagong yun. Utangin na, kahit nga kaming dalawa, magdebate kami. Mga ngamote sa akin yun eh. Baka nga atakihin sa puso yun pag ako kaharap nun eh. Day one time, i-send nyo to kay Larry Gadon kahit attorney siya. Debate kami. Tagalog walang Inglesan. Mahina ako sa English eh. At saka Pilipino naman ako, ba't tayo mag-i-Englishan dito? Di sa totoo lang ito, speaking of Englishan, Tagalog versus English. Minsan nakakabobo to eh. Katulad na lang ng batas natin. Kung i-research niyo yung batas natin, puro siya English. Kaya napakagaling din ng ibang mga attorney na tinatranslate nila sa Tagalog yung batas natin, naiintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi naman lahat ng mga Pilipino magaling at talagang sobrang galing sa English. Yan ang isa sa pinaka nakakabobong nangyayari dito sa bansa natin. Kaya tuloy, yung mga Pilipinong nagigipit, hindi rin nila halos may pagtanggol yung kanilang sarili kasi nga hindi nila alam yung mga batas. Kasi nga English ang nakasulat dun. Kaya ikaw, Larry Gadon, kung gusto mo, talagang grade 1. Grade 1 tuloy. Elementary versus disbarment 2 times disbarment of lawyer. Okay, dalawa tayo, debate tayo. Hindi magaling. Alam nyo, etong katulad yan, sila Auntie Claire. Si Auntie Claire, kapag natapatan niya ng mautak at hindi rin basta-bastang umaatras sa anumang debate, talo yan. Si Larry Gadon, putang ina, kapag natapatan mo ng kaanuhan niya, kasing ako, sabihin ko sa'yo, mabaho. Balahura talaga ako eh. Balahura talaga ako, lalo sa mga magnanakaw, sa mga nagpapakalat ng fake news at sa mga bastos ding tao, balahura ako. Yan ang gustong-gusto kong kalaban, si Larry Gadon. Oo, isa sa mga pangarap kong makalaban yan eh. Talagang talagang ididikdik ko yan hanggang sa kaluluwa niya eh. Oo, ipapaunawa ko sa kanya gabi-gabi. Yung tipong matutulog na lang siya tapos may biglang papasok sa isip niya na, bobo! Wala yan. Sila lang naman nagpapakalat ng mga balita na malaki ang tiwala ng taong bayan kay Marcos. Malaki ang pag-asa ng taong bayan kay Marcos. Inaasahan ng taong bayan si Marcos. Utangin na, sila lang naman nagsasabi niyan eh. Kahit anong gawing survey nga ngayon, ito na lang napakabuhay na survey, yung nangyaring halalan ng 2025. Hindi lang talaga nila kinaya yung boto kay Senator Bongo, Bato de la Rosa at kay Marcoleta. Pero kung kinaya nila yon, baka hindi rin nanalong senador si Senator Bongo at sila Senator Bato. Kaso hindi nila kaya yung pag-arangkada. Doon pa lang patunay na hanggang ngayon pinagkakatiwalaan ng taong bayan na yung mga Duterte. Biruin mo, sumira ng record. Pinakamataas na senador na nakakuha ng pinakamataas na boto sa kasaysayan na nangyaring botohan sa bansang Pilipinas. Ayun nga lang, ang nakakalungkot lang doon,
doon ka magtataka na kay Senator Bongo ang taas ng boto, pagdating doon sa mga kasamahan, laglag. Kasi nga, daya. Gulat tayo, Kiko, Bam, nakapasok. Lacson, Soto, nakapasok. Lito Lapid, nakapasok. Doon lang, napakaliwanag na nun. Wala nang masyadong diskusyonan doon, no? Yun na yung patunay na hanggang ngayon napakalaki ng tiwala ng ng mga tao sa mga Duterte. Dahil kung malaki ang tiwala ng taong bayan, ng publiko kay Marcos Jr., ay sana naging di sana naging number 1 senator si Soto o kaya si Lacson. 'Di ba? Mga bata niya yun eh. Yun sana. Kaso wala, nga. Muntik pang di pa nakapasok. Buti na lang na-massage si Chairman George Garcia. Buti na lang namasahe si Chairman George Garcia eh. Kung hindi namasahe si Chairman George Garcia, putangin na yung Duterte Black, pasok lahat. Totoo lang. Ito pa. Marcos Jr. handa. Ay. Putang ina talaga to. Marcos Jr. handa umanong umarap sa ICI. Inom nga muna akong tubig. Baka bigla akong atakihin dito. Ano na naman pambubudol ba to, Marcos? Ang lakas mo mambudol talaga. Ewan, sabog ka ba rito? Lakas. Ay! Matatawa ka na lang no? Ikaw yung gumawa ng ICI. Ikaw ang pumili ng tao. Ikaw din ang nagpupondo. Tapos, haharap ka sa kanila para imbestigahan ka. So, anong ibig sabihin nun? Ang tanga mo naman. Ay, naku po. Ang dasal ng taong bayan, bigyan kami ng katulad ni Pangulong Duterte ng maayos na katulad ni Pangulong Duterte na presidente. Ang binigay sa atin, demonyo. Hindi lang demonyo, baliw pa. Inihayag ng Malacanang na handa si Pangulong Marcos Jr. na humarap sa investigasyon ng ICI. Kung may ebidensya, mag-uugnay sa kanya sa issue ng budget insertion. Siyempre, unang-una, ikaw ang namili ng tao diyan sa ICI. Malamang sa malamang, hindi rin nila ilalabas yan. Ano sila, tanga? Ikaw na nga naglagay sa kanila, ilalaglag ka pa. Ano sila, tanga? Hindi nila gagawin yun. Ikaw ang bumuo ng ICI. Malamang sa malamang, wala silang mahahanap na dokumento na laban sa'yo at kung meron man, hindi rin nila ilalabas yun. Ano sila? Tanga? Kaya nga iyan ang mga pinili mo eh. Ha? Kaya nga yan ang mga pinili mo para wag kang ilaglag. Tapos kayong dalawa ng anak mo na si Charis Kawatero ay magpapaimbestiga sa ICI na ginawa nyo mismo. O tingnan yung katarantaduhan nyo. Ewan ko ba sa'yo, Marcos? Alam mo, Marcos, nai-stress na ako sa'yo. Sa totoo lang, magtitino ka naman. Please lang, kahit minsan lang. Sa isang araw, wag kang maging ob-ob. Wag kang mag-trip. Hirap sa'yo pag trip ka eh. Ang lakas ng trip mo eh. Pag pwede kang matulog. Pwede ka namang maglibang-libang. Party-party na lang muna kayo. O kaya, kagaya nung sinabi ni Kati Binag, magkulong kayo sa kwarto ni Ma'am Shitars.
Magtubuhan kayo doon. Tubuhan. Ay, yun na lang, yung gano'n na lang. Magtubuhan kayo. Yun, masyado na kayo naboboring sa buhay nyo. Hindi yung ganito, pinagloloko mo kami. Araw-araw mo kami niloloko. Gago ka ba? Ha, Marcos Jr., you eating my nerve. You getting my nerve yun Bagay, sarili kong version, bakit ba? Sarili kong version yun bakit nangingialam ka? Ha? Marcos you so funny Ikaw ang gumawa ng ICI, lahat ikaw ang may pakananan, tapos magpapaimbestiga ka? You eating my nerve. You eating my nerve. Ang sakit nun Ang tindi. Utangin na. In-upgrade talaga yung pangloloko sa atin, araw-araw na. Yung dati kamakailan lang, parang linggo-linggo, buwan-buwan, or kada may budget, may mga budget lang na pag-uusapan. Putang na ngayon, tumindi, araw-araw na Wala nang humpay Ikaw gumawa niyan, tapos diyan ka magpapaimbestiga. Ganito dapat gawin mo. Dapat magpaimbestiga ka, or tsaka ito bakit ka magpapaimbestiga ay nilalabas na nga ni Saldico yung mga dokumento laban sa'yo. Bakit yun ayaw mong paimbestigahan? O kaya ganito, magkaroon sana ng isang grupo, hindi ang ICI, ikaw bumuo niyan Wala kaming tiwala dyan. Ganito, bubuo ng isang grupo na iimbestigahan ng mga dokumento na inilalabas ni Saldico. Sa bagay, hindi na rin talaga din hindi na nga rin talaga din yun dapat pang gawin. Pinagkatiwalaan nyo ng halos 3 years si Saldico. Tapos ngayon sinungaling siya. Sa loob ng isang buwan, naging sinungaling siya sa inyo. Gagaguhan, di ba? Doon pa lang sa paglahad ni Saldico ng mga salaysay at dokumento laban sa iyo, mapatungkol diyan sa mga insertion nyo at insertion ng anak mo, pati pagnanakaw ng asawa mo at ng bayaw mo, napakalaking katotohanan, napakalaking ebidensya na hindi mo na kailangan pang magpaimbestiga sa ICI. Sa bagay, kagaya ng ginagawa mo, ikaw ang mastermind sa nakawan sa flood control, pero ikaw ang nagpapaimbestiga. Ang galing. Yan, ang galing. Iba din talaga yung yung talino nito ni Marcos Jr. pagdating sa pambubudol. Talagang pang United States of Arab. Ay, hindi. Pang International Convergence Zone. Bagyo. Bagyo ka, Marcos. Iba ka. O, eto pa. Kung sinuspinde ng Kongreso si Kiko dahil sa sa misbehavior, bakit hindi sinuspinde ng Congress ang lahat ng mga kongresista na sangkot at nabanggit sa flood control scam? Tama to. Sobrahong tama ito. Bakit nga naman? Sino-sino ba yung mga nababanggit dyan? Ano to? Halimbawa ako. Ito ako. Makulit ako. Kung ano-ano lumalabas sa bunganga ko. Tapos ako na makulit versus dun sa magnanakaw. Absuelto yung magnanakaw kaysa dun sa makulit. Ganyan na ba yung batas natin ngayon? Porket nasusupalpal kayo ni Kiko Barsaga, okay lang sa inyo na isalba nyo yung kawatan kaysa dun sa makulit. Putang ina, sabi nga, ito nga yung katotohanan dyan Kung sino pa yung mga taong palasimba, sila yung mga ugaling demonyo. Totoo po yan. Yung ibang mga tao na simula sa may harapan ng simbahan, luluhod pa hanggang dun sa altar, pag uwi ng bahay, nagmumurahan. Totoo yun. Parang ganito, Congress.
Putang ina, kung makapagsalita yan si Sandro, kung makapagsalita yan si Martin Romualdez, putang ina, hindi makabasag pinggan. Eh kapag nagsasalita si Kiko Barsaga, meow meow, diba gumaganon? Misbehavior na agad yun sa kanila. Pero yung mga taong magagaling magsalita, mga mahihinahon gumalaw, na mga kawatan, eh wala silang pakialam. Ang galing. Ang galing. May nag-chat sa akin, oh. Ano yung chat dito? Ang chat dito, mula noon hanggang ngayon, ano ba to? Hard pan ako ng mga Duterte. Ano natin, i-heart natin yan. Ano ba itong mga ano to? Pautang 1K. Naka-vlog ako, wag kang istorbo. Okay. So yun nga, mabalik tayo dito. Wala tuloy ako. Chat kasi ng chat eh. Chat kasi nag-offline muna ako eh. Nakaka-distraction. Ganyan ka ngayon, ganyan ka walang nga yung batas natin. Yung mga kawatan, hindi sinususpinde sa Congress. Sa bagay, at diyan nyo rin pinatunayan talaga na kayo naikinabang sa pera ng taong bayan. Dito totoo lang. Pinagtatanggol nila si Romualdez at si Sandro. Dahil daw sa ginagawang misbehavior ni Kiko Barsaga na geto ganyan, katulad yung binidyohan niya si Sandro Marcos, 'di ba? So ewan ko ba? Magbuo na lang kaya tayo ng sarili nating mundo. Alis na tayo dito sa Pilipinas. Bro mo tinoprotektahan nila yung mga kawatan kaysa dun sa makulit. Ganun kagago ngayon. Katulad na lang nga niyan halimbawa kay Pangulong Duterte. Diba si Pangulong Duterte palamura daw, masamang tao na daw yun. Si Marcos Jr. hindi nagmumura, mahinahon magsalita, good leader daw. Pero anong nangyayari ngayon? Diba? Naghihirap ang Pilipinas, ang taas ng mga bilihin dahil kay Marcos. Ang daming nawawalang pera ng dahil kay Marcos. Good leader ba yun? Gago ka ba? So eto na nga. Mamaya naman nating pakita. Eto na nga, no? Ang pagpapa-hair follicle test ng mag-iinang or isang pamilya or first family na sila Lisa Araneta Marcos, Marcos Jr., Sandro Marcos at yung dalawa pa niyang kapatid. Ito na po. First family open to lifestyle check according to Palas. Ay, iba pala. Akala ko hair follicle test na eh. Okay na sana eh. Matutuwa na sana kami. Yun pala, life check lang. Ang hinahanap namin, hair follicle test nyo na mga magkakamag-anak. Dahil sabi ng tita or ng kapatid ng tatay nyo or kapatid ni Marcos Jr. ay mga adik kayo. Kaya kailangan namin hair follicle test. Hindi lifestyle. Wala na kaming pakialam dyan na kahit lumabas pa dyan sa lifestyle check nyo na kayo ay hindi naman gaanong kayaman. Walang gaanong ari-arian. Wala na rin pong bisa sa taong bayan yun. At kahit pa lumabas na kalahati ng Pilipinas pagmamayari nyo, wala pa rin kaming magagawa dahil kontrolado nyo ang lahat. Kaya wala na kaming pakialam dyan sa lifestyle check nyo. Ang pakialam na lang namin magpa-hair follicle test kayo. Yun. Yun yung hinahanap ng tao. Anak ng teteng ang gusto nyong gawin lifestyle check, panibagong diversional tactic nyo para lang masabi na may transparency kayo, transparent kayo sa taong bayan, sa publiko. Yan ang gusto nyo.
Ang ina nyo, hindi nyo na kami mauuto. Huy! Polical, inihingi namin. Lifestyle check binigay nyo. Anak ng teteng yan. Layo-layo nun. Hinihingi ko saging, balot binigay mo. Anong connect nun? Hair follicle test hinihingi ng taong bayan sa inyo dahil sabi ng tita nyo, sabi ni Senador Amy Marcos, nakadugo ng presidente, ay mga adik kayo. Hindi galing sa akin yan, sa tita nyo. Yun yung hinihingi ng taong bayan na para patunayan nyo sa amin na mali si Amy Marcos. Diba? Ba't hindi nyo magawa? Lifestyle check, puta na, wala na kaming pakialam dyan. Wala na kaming pakialam dyan sa lifestyle check nyo na yan. No, eto pa isa. Eto na yung spotted. Tignan nyo to. Eto yung sinasabi ko sa inyo na maiinis talaga kayo. Ayan. More than 14. Dito na lang. COA plugs 14 million uncollected expenses for Marcos foreign trip. Tindi, no? Yan balita po ng GMA News yan. More than 14 million in foreign travel expenses. Ang lupit. Tapos kami, Noche Buena, okay na 500. Gago ka ba? Pag kami 500, okay na. Pag kayo, travel nyo lang 14 million, di wow. Ang galing. Ang galing nyo talaga. Diba, nainis ka? Sabi ko sa'yo, may inis ka. Putang na, yung gusto nyong Noche Buena sa amin, ginagawa nyong Leche Buena. Nakakaleche kayo. Hindi na Noche Buena tawag doon, Leche Buena na. Tangina, gagastos kayo. Tingnan nyo yung travel nyo, 14 million. Tapos kami, 500 pesos lang per family. Wala pang giniling yun. Sibuyas bawang lang. Ayop na yan. Kung gilingin kaya namin kayo, tapos kayo yung kaso wag mapakla. Mapakla na, maragot-ragot pa. Maragot-ragot yung parang matigas. Parang lasang Grabe, no? Parang lang to parang sona lang 20 million in one day. Eto, 14 million travel expenses. Grabe. Ang pinakatanong mo dito, may napapala ba ang Pilipinas? May nahihikayat ba si Marcos Jr. ng mga investor na mag-i-invest sa bansang Pilipinas? Meron ba? Yan ang tanong dyan. Kasi kung meron, okay naman na gumastos sila ng ganito kung meron. Kasi yun talaga yung pinaka bunga ng mga travel ni Marcos Jr. Depende na lang kung yung travel niya kagaya nung napanaginipan ko na kada travel niya doon nila iniimbak yung pera sa ibang bansa. Panaginip lang naman yun. Wala namang katotohanan yun. Yun, pwede yun. Depende na lang kung ganon. Kung totoo yung nasa panaginip ko na kada travel simula nung 2023, 2024 hanggang ngayon 2025, dinadala yung pera sa ibang bansa para doon iimbak. Panaginip lang naman ho yun Wala naman sigurong masama doon, di ba? Pwedeng mali, pwedeng wala naman siguro. Nagkakatotoo bang panaginip? Hindi ko rin alam At ito baka nakakalimutan ho natin. Nung nakaraang taon, kung hindi po ako nagkakamali, re-research ko para lubos akong hindi magkamali. Marcos Jr. expenses. Travel. Travel. Nasaan na yan? Wait lang Litan natin to. Travel expenses. Expenses of 2024. Tingnan natin 2024. Asa na? 2024. Walang lumalabas Mukhang binubura. Wala akong makita
Marcos Travel Fund up 58% at 1.4 billion. Saan ba to? Inquirer net. December 27. Ito, grabe oh. 1.4 billion pesos to spend for this local and foreign trips next year basis on Republic Act number 11975 or the General Appropriation. Grabe. Oh. Tapos ngayon 14 million naman. Eh ang tanong, anong napapala ng bansa dito sa ganito, sa trip niya. Kaya nga sa sobrang inis ko, nananaginip tuloy ako na yung pagpunta-punta sa ibang bansa, doon pala iniimbak yung mga pera. Kaya naman pala may mga nababalita na may mga mansyon sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang bansa, sila Martin Romualdez at iba pa. Ang galing. Biruin mo yan, no? 14 million. Iba din. Oo. Tas iba yung ngiti ni Marcos dito, ah. Success to success, ah. Mukhang bago makalapag dun sa ibang bansa, naka-point 10 na eh. Iba yung ngiti, oh. Ngiting tagumpay, eh. Diba? Tingnan niyo yung ngiti ni Marcos, oh. Sabi niya, success! Success! Oh? At eto na nga. Saan na yun? Eto na nga. Eto na po ang actual video ng pag-aresto kay Zaldico. Eto, please share po mga kababayan, mga banateros, mga kabiyaya. I-share nyo po itong video na itong mapapanood nyo ngayon dahil ito po yung video ng actual video ng pag-aresto kay former Congressman ako Bicol Party List Zaldico. So ito papanoorin ho natin. Ito, lights, camera, action. Pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig City para maghanap ng ebidensyang may mga nilutong bidding para sa may nilutong bidding daw dun sa condominium. Okay. Projects. Ayan na. Ilang dokumento nang nakuha ayon sa source ng GMA Integrated News. Ngayon lang to, ngayon lang balita to, ngayon lang. At nakatutok si John Consulta. Okay. O yan na. O, pasok. Dyan. Ay grabe, daming NBI oh. Sa bisa ng isang inspection order na inisyu ng Makati RTC, pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Representative Zaldico sa BGC. Pasukin! Pakay ng NBI na makakuha ng mga documentary evidence na magpapatunay sa umano'y naganap na bid rigging kaugnay sa mga flood control projects. Sa kanilang pag-akyat sa penthouse floor ng condominium, sinalubong na sila ng 7 abogado ng SunWest at Zaldico. Doon, nilimitahan ng mga abogado sa 8 ang bilang ng mga operatibang maaring pumasok. 6 na ahente ng NBI, isang taga-Philippine Competition Commission at isang sheriff ng korte. Ayon sa aming source, may nakuhang mga... Ayon sa aming source. So, sinong source yun? Sinong source yun? Katiwa-tiwala ba yung source na yun? Dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control. Sa ngayon, sinelyohan na ng NBI at PCC ang mga dokumento na nakuha at nakatakda itong i-photocopy bukas. Nako. Ang limitasyon panibagong kasi ng diversional order, na to. kumpara sa search warrant, di maaaring basta kunin ang makikitang dokumento, pero maaari itong eksaminin, kopyahin o kunan ng litrato. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Zaldico para sa case build-up laban sa dating mambabatas at iba pang taong makikita sa mga inabutang dokumento. Para sa GMA... Yan Oo. Naaresto nyo ba si Zaldico? Papelis lang pala. Akala ko naaresto na eh. Kasi dito may reward na eh. Ayan May reward na. Reward system. Ikinukonsindera. Tama ba? Ikinukonsindera. Tama. Ikinukonsindera ng gobyerno para arestuhin si Zaldico.
Noong hindi pa kumakanta si Saldico, nung hindi pa ni Saldico nilalaglag etong mga to, ay kesyo hindi pa daw pwedeng sampahan ng kaso, hindi pa daw pwedeng kanselahin ng passport kasi wala pa daw kaso. Marami silang kuskus balungos. Pero ngayon, na nilaglag sila at nabisto talaga ng buong Pilipinas at hindi lang buong Pilipinas, buong mundo, yung kabulastugan ni Marcos Jr., Martin Romualdez, Sandro Marcos at Lisa Araneta Marcos, anak ng teteng, eto na. Puta na, may reward system pa. San ka na? Ang galing. May napanood nga akong interview, hindi ko lang ipapakita sa inyo dahil yung radio station na yon ay binabalentong. Binabalentong kami ng radio station na yon. Sa madaling salita kinukurap yung video namin. Kasi sa YouTube po kasi tatlong kulay po yan, green, dilaw at pula. Pinupula po kami. So sa madaling salita, yung pula na yon pwedeng hindi yung pula na yon hindi niyo binuburang kusa nila or parang inire-report nila kay Lolo Whitey o kay YouTube. Kaya hindi ko pwedeng maipakita sa inyo. Yung tatlong civilian na nandoon sa saan ba? Wait lang, tingnan natin saan ba yan? Ano ba yan? Nasa Portugal na in-interview na isang radio station. Sobrang tawang-tawa ako. Nakita daw nila si Saldico, nakita daw nila ganyan daw, marami daw driver. Pero may mga nagbalita din naman na talagang 100 ata ang security nito ni Saldico. Syempre bilyonaryo yun eh. Mas nadagdagan pa pera niyan, 'di ba? Ngayon daming nakuha niyan. Ngayon doon, tawang-tawa ko na biruin mo, sikat kayong radio station ni hindi nyo nga masyadong kinumpirma kung totoo ba yung sinasabi ng taong yan. Putangin na ngayon parang paniwalang-paniwala sila. Tawang-tawa pa ako dun sa boses kasi kaboses ni Lisa Araneta Marcos. Yung ini-interview. Panoorin yun, hindi ko na nasasabihin kung ano. Pero alam ko napanood yun na yun eh. Tawang-tawa ako dun sa ini-interview na senior citizen. Kaboses na kaboses ni Lisa. Nakita ko po siya. Ganito magsalita. Nakita ko po siya na kasama po, 20 po yung tapos iba po yung driver. Parang babalo na girl version. Ay, nako talaga. Grabe. Iba din. O ngayon, reward system. Ang tanong, saan manggagaling tong pera ng reward system? Sariling pera ba ni Marcos? Sariling pera ba ni Auntie Claire? Or sa kaban ng bayan kukunin? Parang katulad nung reward system kay Pastor Apollo Kibuloy na 10 million. Tapos magugulat na naman tayo, may isang tao na naman nasusulpot at sasabihin na sa kanya galing yun. Pustahan tayo. Ganyan mangyayari dyan. Tangina, talagang talagang ginagapang nila, si Saldico. Talagang tinatrabaho nila. Eto pa nga yun ito. Panoorin natin to para mas maliwanag, wait lang Yan. Mula sa Malacanang, mula kay Eden Santos. Eden? Yes, Kuya Nelson and Kuya Jen, tila nahihirapan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang maibalik dito sa Pilipinas si dating Bicol Congressman Saldico. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isinagawang press briefing sa Malacanang kaninang hapon na hinihinalang nasa Europe siko, particular nasa Portugal. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Saldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Saldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Si
Saldico ay may warrant of arrest na inisyu ang Sandigan Bayan kaugnay pa rin ang pagkakasangkot nito sa maanomalyang flood control project, subalit nananatili pa rin at large. Narito ang karagdagang pahayag ni Secretary John Vic Remulla. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Saldico, wala po ba tayong group effort? Pagtugis? Aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis in English is hunting ba yun? Ang tugis? Hunting yan, no? Sige. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Oo, kasi yung, 'di ba, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte, 'di ba? Group effort nyo 'yun. Eh ngayon nga naman, wala ba kayong group effort para matunton si Saldico? Tama yung sinasabi dito ni Ma'am Eden Santos. Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Oh. Meron naman. Sa'yo galing yun eh. Tanga ka pala eh. Sa'yo galing yung group effort na kasabihan na yun, ha? O ngayon, nasaktan ka. It is a whole of government approach to get Saldico. The DFA, dito atay muntik siya malaglag sa stage, no? The DLG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Saldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet, but I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat na magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel nung kanyang passport? Meron na. Pagkaalam ko na-cancel na yung passport niya. Pagkaalam ko lang, ha? But you can check again. Pero again, we believe he's holder of 2 passports. Not only a visa but 2 passports. So doon yung may complication tayo na konti. Ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Back to you, Kuya Nelson and Kuya Jen. Parang allergic sa salitang group effort din. Sa kanya naman ang galing yan, Kuya Jen. Oo nga pa. Sa kanya naman ang galing yun eh. Ano naging reaction mo nung muntik na siyang madulas? Den, ikaw daw pinakamalakas tumawa, pambihira o. Hindi ako yung malakas na tumawa. Si Yusek Castro yon, dinig na dinig yung tawa niya doon. Abot dito sa Net 25, mula galing sa Malacanang, yung tawa mo raw eh. Hindi, si Yusek yun. Malakas ang tawa niya. Buta nasaktan si Remulla dun sa no? Sa group effort. Gago rin eh. Galing din ng no? Ang galing din ni Eddie Santos, no? Talagang ibinabalik niya rin kung ano yung mga nasabi niya nitong mga to eh. So yun nga mga banateros, mga kabiyaya, akala ko kanina inaresto na si Saldico. Excuse me. Akala ko inaresto na si Saldico eh. Pero alam nyo, talagang gagawan talaga nila ng paraan yan na mahuli si Saldico. Kasi hanggat may sila dyan may iniiwasan talaga sila na mailabas si Saldico. Kaya talagang, tignan nyo, pansinin nyo, kasi hindi masyadong naglalabas ng interview or hindi masyadong naglalabas ng update etong si Marcos Jr. noon. Pero nung lumabas si Saldico at hinilalaglag na sila, putay na, mayat maya na. Kaya ngayon atat na silang mahuli si Saldico kasi nga talagang may iniiwasan pa silang. Iniiwasan nila na mas mabulgar sila at mailabas lahat ni Saldico yung mga ebidensya. Pero hindi ibig sabihin nun, absuelto na sa atin si Saldico. Paalala lang, isa si Saldico sa nakinabang sa mga nakawan na nangyayari. Si Saldico ang ginamit na susi para manakaw ang pera ng taong bayan. Kaya kailangan niya lang din talaga managot. Kung ako tatanungin, siguro wag na muna siyang umuwi, wag na muna siyang sumuko. Ilabas niya muna lahat ng ebidensya laban sa mga kasamahan niya diyan na sa mga nanginabang sa mga nanakaw na pera ng taong bayan. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito
sa lifestyle check ng First Family, dito naman sa 14 million na travel expenses ng mag-asawang Marcos, at dito sa pagpapaaresto kay Zaldico na meron pang reward system. Ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po ang join button at super thanks natin yan. Napakalaking bagay po niyan para sa ating YouTube channel. At pakishare ng video ito para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan, lalong-lalo na ng ating mga kababayan, mga hero abroad sa mampanig ng mundo, at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, SMNI, at syempre sa pamilyang Duterte. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawa.